Makasaysayang araw po, it's showtime! Malinaw na ipinakita ng historya ni si Reynaldo Ileto sa kanyang aklat na Passion and Revolution, Popular Movements in the Philippines, 1840 to 1910, na ang pananampalataya at paniniwala sa kasaysayan ng paghihirap at muling pagkabuhay ni Jesucristo ang siyang nagbigay ng inspirasyon at pag-asa sa maraming mga grupong mapanghimagsik sa Katagalugan laban sa mga dayuhan. Batay ito sa kanyang disertasyong doktorado sa Cornell University. Meron siyang isang kaeskwela na gumawa rin ng disertasyon, ngunit tila iba ang kanyang natuklasan. Noong unang bahagi ng dekada 70, ang antropologong si Robert S. Love ay nakipamuhay sa isang grupo ng mananampalataya sa Mayhay, Laguna. Tinagurian niya ang grupo na Samahan of Papa God. Dito makikita na ang relihiyon at institusyonal na simbahan ay hindi laging magkasama. Ang samahan bilang isang relihiyon ay walang anumang kinalaman sa Katolisismo bilang isang institusyonal na simbahan, bagkus kanilang itinuturing ang sarili na mayroong pananampalatayang taal na mula sa kanilang mga ninunong Tagalog. Bagamat marami silang paniniwala na hiniram sa Katolisismo tulad ng konsepto ng Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Tulad sa panahon ng babaylanismo ng ating mga ninuno, naniniwala sila na sumasanib sa kanilang mga pinuno ang Diyos Ama at direkta nila itong nakakausap. Makikita ang kanilang pananaw sa sandaigdigan sa kanilang paniniwala ukol sa tatlong panahon sa kasaysayan. Ang una ay ang panahon ng Diyos Ama, ang orihinal na panahon ni Adan, kung saan ang Diyos Ama mismo ang gumugobyerno sa mundo. Sinundan ito ng panahon ng Diyos Anak kung kailan nagsimulang mag-away-away ang mga tao. Sinusunod ang sariling layaw at hindi na gaanong sumusunod sa Diyos. Tayo sa kasalukuyan ay bahagi nito. Ang huling panahon ay ang panahon ng Espiritu Santo na sinasabing muling makakapagpabalik sa kaayusan ng Diyos. Upang lalong maintindihan ito, kailangan makita natin ang kanilang sariling konsepto sa salitang kapangyarihan. Ang kapangyarihan ay tanging nagmumula sa Diyos at ito ay mabuti. At nakapangyayari ito sa panahon ng Diyos Ama. Ngunit, sa panahon ng Diyos Anak, sa pagkakasala ng tao, nawala ang kapangyarihan at napalitan ito ng lakas. Halimbawa, ang mga politiko ay walang kapangyarihan, ngunit sila ay may lakas. At ang lakas na ito ay maaari ring gamitin sa masama. Gayun din maaaring malakas ka sa pinuno. Naniniwala sila na sa darating na pagwawakas may babalik muli ang kapangyarihan ng Diyos. Ayon kay Love, sa ganitong punto de vista na makasapi ng samahan, ang mga kaliluhan at ang malakas na kasamaan na nangyayari sa lipunan ay natatanggap nila na talagang dapat mangyari dahil darating na ang panahon na magbabago rin ito sa pagbabalik ng kapangyarihan ng Diyos. Sa pagtanggap na ito, nakakaraos sila sa pang-araw-araw na paghihirap ng buhay nila sa bukid sa panahon ng batas militar. Kaya hindi na nila kailangang umaksyon o maghimagsik upang baguhin ang lipunan. Ang Espiritu Santo ang kusang magbabago ng lipunan. Pero ibig sabihin ba nito, mali si Ileto, sa pagsasabi ng relihiyon ay nakakapag-inspire ng tao na baguhin ng lipunan? Hindi naman. Ipinakita lamang ni Love na masalimuot talaga ang kultura at lipunan at may iba't ibang paniniwala sa loob mismo ng Pilipinas. Ako po si Xiao Chua, para sa Telebisyon ng Bayan. And that was Showtime.